Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Sok, anong ikinaka-proud mo sa pagkakaroon ng kasintahang baldado? Tama, maganda nga pero walang silbi. Lahat ay nagtawanan at namutya. Handa na sanang magsalita ulit siyang Luo nang hilahin siya ni Qin Yimou sa damit at pinilit ngumiti. Ginoong Yang, ayos lang. Kung gusto nilang magsalita, hayaan mo na lang. Hay! Bahagyang napabuntong hininga siyang Luo at sinabi, binibini Qin, huwag kang mag-alala. Makakatayo ka muli sa loob ng wala pang isang linggo. Kapag dumating ang oras na iyon, siguradong mabibigla silang lahat. Sumang-ayon din si Wu Yu, eldest niece, sa araw na makatayo ka ulit, tiyak na mabubuka ang mga bibig ng mga taong minsang nangutya at humamak sa iyo. Oo, matatag na tumanggaw si Qin Yimou at may bakas ng pananabik sa kanyang mga mata. Bagaman sinabi ni Qin Yimou na ayaw niyang mamili, natuwa rin siya nang makarating sa mall at bumili ng maraming bagay. Bukod pa rito, bumili rin si Qin Yimou ng ilang set ng mamahaling damit para kay Yang Luo, sinabing pasasalamat ito sa pagpapagamot niya rito. Wala nang nagawa si Yang Luo kundi tanggapin ang kabutihang loob ng babae. Matapos mamili ng kaunti, itinulak ni Yang Luo si Qin Yimou papunta sa isang clothing store na DKNY. Bagamat mamahaling brand ito, hindi naman ito sobrang magarbo at swak sa estilo ni Qin Yimou. Sa tulong ng sales lady, pumili si Qin Yimou ng sky blue na bestida. Pagkatapos, itinulak siya ni Wu Yu papasok sa fitting room. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Wu Yu kasama si Qin Yimou na suot ang bagong bestida. Ang ganda, para bang ginawa talaga ang bestidang yan para sa kanya. Hindi napigil ang humanga ng isang sales lady. Sang-ayon din ang isa pa, tama ka. Ang bestidang yan ay napakaakma sa kanyang aura. Para silang magkatuwang na nilikha para sa isa't isa. Kung makatayo lang siya, maaari pa siyang maging modelo dito sa shop. Ngunit biglang natahimik ang sales lady nang maisip ang sinabi niya. Hindi naman ito dinamdam ni Qin Yimou. Bagkus, tumingin siya kay Yang Luo at nagtanong, Ginoong Yang, maganda ba ako sa suot na ito? Maganda, bagay na bagay sa iyo ang bestida. Tumanggo si Yang Luo bilang tugon. Sa paningin ni Yang Luo, napakataas ng antas ng ganda at aura ni Qin Yimou. Tanging sina Su Qingmei at Su Wangqiu lang ang may kukumpara rito. Masayang sinabi ni Qin Yimou sa sales lady, ibalot mo ito. Titingin pa ako ng iba. Okay po. Masiglang tugon ng tindera at agad itong ipinak. Pagkatapos, pumili pa si Qin Yimou ng ilang iba pang estilo ng bestida. Matapos bumili ng ilan, lumabas sila ng tindahan. Nagpaalam si Yang Luo na pupunta muna sa palikuran, binibini Qin, pupunta lang ako sa CR. Hintayin mo muna ako sandali. Sige, tumanggo si Qin Yimou. Pagkaalis ni Yang Luo, Oy, hindi ba't ito ang baldadong panganay na anak ng pamilya Qin? Biglang may narinig na ng aasar na boses. Napatingin sina Qin Yimou at Wu Yu at nakita ang grupo ng mga babaeng paparating. Ang nangunguna ay nakasuot ng LV na bestida at may diamond necklace. Maganda ang hubog ng katawan ngunit katamtaman lamang ang ganda. Ang mga kasamang babae ay pawang nakabranded din at puro alahas, mayabang ang anyo. Napakunot ang noo ni Qin Yimou nang makita ang nangunguna, Wu Yu, umalis na tayo. Tumanggo si Wu Yu at itinulak si Qin Yimou palayo. Ngunit hinarang sila ng babae. Anong gusto mo, Hihilan? Malamig na tanong ni Qin Yimou. Si Hihilan ay panganay na anak ng pamilyang He, isa ring first class na pamilya sa Jiang City. Noong nakaraan, gusto ni Hihilan si Song Chengyo, panganay na anak ng pamilya Song. Pero si Song Chengyo ay na-in-love kay Qin Yimou at nag-alok pa ng kasal. Kung hindi lang nagkasakit si Qin Yimou ng muscle atrophy at napilitan sa wheelchair, baka sila na sana ni Song Chengyo. Dahil dito, labis ang puot ni Hihilan kay Qin Yimou. Ngumiti si Hihilan, wala lang. Hindi ba't pwede naman akong bumati sa isang lumang kaibigan? Hindi tayo magkaibigan. Malamig na tugon ni Qin Yimou. Tinukso ni Hihilan, Qin Yimou, akala mo ba ikaw pa rin ang prinsesa ng pamilya Qin? Akala mo ba lahat ng tao ay iikot sa iyo? Ngayon, isa ka na lang baldado na nakaupo sa wheelchair, isang kaawa-awang payaso. At may gana ka pang bumili ng damit. Para kanino mo isusuot yan?
Hindi ka nga makatayo, sayang lang bumili ka. Nagkatawanan ang mga babaeng kasama niya. Sabihin mo nga, bakit bumili ng magagandang damit si Miss Chin? Baka para akitin ang mga lalaki. Hehe, sino bang lalaki ang magkakagusto sa ganyan? Malay mo, may mga pervert na gusto ng magaganda pero baldado. Noon, sobrang kinang ni Chin Yimou kaya naiinggit ang marami. Ngayon, pagkakataon na nilang bumawi. Galit na tinitigan ni Chin Yimou si Hiilan. Kumalma ka, Miss Chin, baka matakot ako, biro ni Hiilan habang nagpapanggap na takot, hawak ang dibdib. Alam kong galit ka, pero ano ngayon? Kaya mo ba akong saktan? Sige nga, tumayo ka at sampilan mo ako kung kaya mo. Napakuyom ng kamao si Chin Yimou, halos bumaon ang kuko sa kanyang palad, at namula ang mata. Ay nako, iyak na yata si Miss Chin. Nakakaawa naman, pang-aasar ni Hiilan. Isa kang malanding babae na marunong lang magpakaawa para kawan ng mga lalaki. Sumang-ayon ang mga kasama niya, tama. Yan ang estilo niya, paawa effect para lapitan ng lalaki. Hindi na nakatiis si Wuyu. Miss He, sobra ka na. Humingi ka ng paumanhin kay eldest niece, mariin niyang sinabi. Malamig na tingin ni Hiilan. Ni hindi nagsalita ang amo mo, tapos may gana kang aso ka na sumabat. Sa tingin mo may karapatan kang pagsabihan ako. At may karapatan kang pag-apolohin ako. Sino sa tingin mo ang sarili mo? At pagkatapos sabihin iyon. Pak! Sinampal ni Hiilan si Wuyu ng malakas. ARRGHH. Napasigaw si Wuyu sa sakit at natamba sa sahig. May 5 malinaw na marka ng kamay sa mukha. Wuyu! Sigaw ni Chin Yimou, sabay lingon kay Hiilan. Hiilan, paano mo nagawang saktan siya? Anong masama kung manakit ako? Tumawid ang mga kamay ni Hiilan sa dibdib, aso mo siya, at kapag hindi sumusunod, dapat turuan ng leksyon. Galit na tumitig si Chin Yimou kay Hiilan. Hiilan, hindi kita patatawarin. Hindi mo ako patatawarin. Malakas na tumawa si Hiilan sa pagbabante niya. Anong magagawa ng isang baldado gaya mo sa akin? Habang nagsasalita, iniangat ni Hiilan ang sandalan ng wheelchair. Napasigaw si Chin Yimou at natamba sa sahig. Tumama ang ulo niya at namula at namaga ito. Young miss, sigaw ni Wuyu habang mabilis na tumakbo para tulungan siyang tumayo. Mapang-asar na sabi ni Hiilan, aba, Miss Chin, ano bang nangyari sa'yo? Ni hindi ka marunong umupo ng maayos sa wheelchair. Bakit pa lumalabas ang isang baldado gaya mo para lang mapahiya ang sarili? Hindi ba mas mabuting nakahiga ka na lang sa kama? Kung baldado ka, dapat tanggapin mo na iyon. May sabi-sabi pa nga na nakamamatay ang pagka-atrophy ng kalamnan. Nakakatakot. Iyan ang karma niya sa pang-aakit ng mga lalaki. Karapat-dapat lang. Sumang-ayon ang ilang mayayamang dalaga. Umupo si Chin Yimou sa sahig, hindi na napigilan ang pagtulo ng luha. Hindi alintana ang sakit sa katawan, pero tuwing tinatawag siyang baldado, ninahihilan at iba pa, parang tinutusok ng bakal ang puso niya. Tahimik lang si Wuyu sa gilid, luhaan din. Ngayon, hindi na nakatiis ang ilang nakamasid at nagsalita. Sobra na kayo, ginugulo niyo pa ang may kapansanan. Tigil na, mukhang mayayaman sila, baka mapahamak tayo. So what kung may pera? Pwede na bang gawin ng kahit ano dahil mayaman ka? Nakangising nakapamaywang si Hiilan at malamig na sigaw, may karapatan ba kayong mga mabababang uri na magsalita? Wala kayong pakialam kung sino ang inaapi ko. Lumayas kayo. Kung hindi, bago niya pa matapos ang pangungusap, isang figure ang biglang dumating mula sa malayo. Sa susunod na sandali, ARRGHH. Naramdaman ni Hiilan ang matinding sakit sa kanyang tiyan at napasigaw habang lumilipad palayo. Sister He, nagulat ang mga mayayamang dalaga at dali-daling tumakbo papalapit. Nakatayo siyang luho sa harap ni Chin Yimou, malamig ang tingin kay Hiilan na punong-puno ng galit. Pagkalabas niya mula sa banyo, nakita niyang inaapi ni Hiilan si Chin Yimou. Dahil sa galit, agad niya itong sinipa. Huminga ng malalim siyang luho, pilit pinipigil ang galit sa puso. Inayos niya ang wheelchair at inakay si Chin Yimou pabalik dito. Tiningnan niya ang sugat sa noo ni Chin Yimou at ang mga bakas ng daliri sa mukha ni Wuyu. Hindi na niya napigil ang kanyang galit. Sino ang sumipa sa akin kanina? Lumabas ka, galit na sigaw ni Hiilan habang papalapit kay Yang Luo.
Ako ang sumipa sa'yo. Matalim na sagot niyang Luo. Ikaw, nagngingit-ngit si Hiyilan. Hayop ka, isa ka lang live-in son-in-law ng pamilyang Su, tapos maglalakas loob kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng pamilyang He. Malamig na sabi niyang Luo, wala akong pakialam kung sino ka. Humingi ka ng tawad kay Miss Chin at kay assistant mo ngayon din. Tawad, buwisit na tawad, hindi ako hihingi ng tawad. Anong gagawin mo? Kung may tapang ka, saktan mo ulit ako. Bibigyan pa kita ng 100 tapang. Gagawin mo. Pak! Isang sampal ang sinagot niyang Luo sa kanya. Napaigik si Hiyilan at muntik ng matamba. Hinampes mo talaga ako. Mahinang tinig pero puno ng gulat. Sabi niyang Luo sa mababang tono, hindi ko sana sasaktan ang isang babae, pero ang gaya mo, hindi matatawag na babae. Hindi ka karapat-dapat maging tao. Well said. Karapat-dapat siyang saktan. Masamang tao yan. Sigaw ng maraming nanunood, tila gamaan ang loob. Buwisit, papatayin kita. Napasigaw si Hiyilan at tinangkang hampasin siyang Luo gamit ang bag niya. Pak! Pero bago siya makalapit, sinampal ulit siya niyang Luo. Aray! Lumipad siya at tumama sa sahig, namaga ang mukha. Buwisit ka, papatayin kita. Dali-dali niyang dinukot ang telepono at tumawag. Pagkatapos, galit na sabi niya, huwag kang aalis kung may tapang ka. Paparating na ang kuya ko. Tahimik pero may ngiting mapanlait siyang Luo, huwag kang mag-alala, hindi ako aalis hanggat hindi ka humihingi ng tawad. Makalipas ang ilang minuto, Linlin, isang tinig ang narinig mula sa malayo. Isang grupo ang papalapit. Nangunguna ang isang payat at matangkad na binata na may suot na salamin na may gintong gilid. Ito ang panganay na anak ng pamilyang He, si Hijahao. Kasama niya ang isang kubo na matanda at ilang lalaking nakaitim na mukhang bodyguards. Kuya, agad na lumapit si Hiyilan, umiiyak at nagsusumbong, Kuya, sinaktan ako ng hayop na yan. Patayin mo siya agad. Nang makita ni Hijahao ang namamagang mukha ng kapatid, dumilim ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya kay Yang Luo ng mayabang. Humingi ka agad ng tawad sa kapatid ko. Sa isip niya, kahit mahusay si Yang Luo sa medisina at marunong lumaban, isa pa rin itong live-in son-in-law ng pamilyang Su. Samantalang siya, anak ng isang first-class na pamilya sa Jiang City. Matalim ang tingin ni Yang Luo, Young Master He. Hindi mo man lang ba tatanungin kung bakit ko sinaktan ang kapatid mo? Malamig ang sagot ni Hijahao, wala akong pakialam kung anong dahilan. Humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Kuya, huwag lang siyang palampasin sa isang tawad. Baliin mo ang kamay at paa niya. Mabangis na sabi ni Hiyilan. Tumanggaw si Hijahao. Bata, kung hihingi ka ng tawad at papayag na baliin ko ang isang kamay at paa mo, palalampasan kita. Napangisi si Yang Luo. Tulad ng kasabihan, magkakatulad ang mga ibon na magkasama. Pwede bang apihin ng kapatid mo si Miss Chin at saktan si Assistant Wu, pero ako hindi pwedeng saktan siya. Siyempre hindi pwede. Ayos ng salamin ni Hijahao. Isa ka lang live-in son-in-law. Hindi ka may kukumpara sa kapatid ko. Nawala ang ngiti ni Yang Luo. Paano kung hindi ako humingi ng tawad? Sigurado ka, nagbago ang mukha ni Hijahao. Matagal na niyang gustong gantihan si Yang Luo dahil sa pagkakapilay ng kapatid niyang si Jiang Minggayo. Ngayon ang pagkakataon. Ang dapat humingi ng tawad ay kapatid mo, hindi ako. Umiling si Yang Luo. Kumaway si Hijahao, baliin ang kamay at paa ng lalaking ito. Umarangkada ang mga bodyguard. Mga patapon ang gusto akong pilayin. Ngumisi si Yang Luo at isang hakbang ang ginawa. Biglang sumabog ang nakakatakot na alon ng hangin mula sa kanyang katawan. Bang! 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 Bago pa sila makalapit, lumipad na silang lahat dahil sa alon ng hangin. Nang makita ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid. Put asterisk ng ina, ang lupit ng lalaking to. Hindi pa nga siya kumikilos, lumilipad na yung mga kalaban. Grabe siya, para siyang tunay na martial arts master. Nagulat ang lahat, ng paghanga ang kanilang mga mata. Matandang Luo, wasakin mo siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Hijahao at agad niyang inutusan ang kubo na matandang nasa likuran niya. Ang matandang kubo na ito ay isang bodyguard na ipinadala ng pamilya niya. Ang pangalan niya ay Luo Changfeng, kilala sa bansag na Camel.
Isa siyang tunay na martial artist at nasa early stage connate realm ang kanyang kasanayan. Handa, young master, sumagot si Luo Changfeng. Bigla siyang kumilos, naiwan ang anino niya habang mabilis na sumugod kay Yang Luo. Kahit hindi matangkad at kubo si Luo Changfeng, naglalabas siya ng nakakakilabot na aura na nagbigay ng matinding presyon sa mga nanunood. Sa isang iglap, lumipad si Luo Changfeng ng higit 10 metro at tinaas ang kanang kamay. Nakausli ang kanyang mga daliri na parang kuko at dumiretso sa dibdib ni Yang Luo. Sa pag-igkas ng kanyang kuko, tumunog ang isang sonic boom, na parang pinunit ang hangin. Ito ay Eagle Claw Technique, kilala sa pagiging mabangis at walang awa. Eagle Claw Technique, napangisi si Yang Luo, ganyan lang kasimple. Nakakahiya, pagkasabi nito, tinaas niya ang kanyang kanang braso at lumaban ng suntok. Bang! Nagbanggaan ang kamao at kuko, naglabas ng tunog na parang kulog na umalangaw-ngaw sa paligid. Kasunod nito, crack, malinaw na narinig ang pagkabali ng mga buto. Nabiyak ang kanang kamay ni Luo Changfeng at nabali ang lahat ng kanyang mga daliri. Damaloy ang dugo ng walang tigil. Arg! Sa isang sigaw ng sakit, tumilapon si Luo Changfeng at bumagsak malapit kay He Jiahao. Matandang Luo, nagulat si He Jiahao at mabilis siyang tumulong upang itayo ito. Nanginginig ang buong kanang braso ni Luo Changfeng habang nakatitig kay Yang Luo na may takot. Young master, napakalakas niya. Hindi ko siya kayang labanan. Umalis na tayo. Alam niyang isa siyang tunay na connate realm martial warrior, ngunit hindi man lang siya nakalaban ng isang galaw. Ibig sabihin, mas mataas pa ang antas ni Yang Luo kaysa sa kanya. Sige, kahit labag sa kalooban niya, napilitan si He Jiahao na sumang-ayon. Umalis na tayo. Hinailan niya ang kanyang mga tauhan upang umalis. Kahit gusto talagang patayin ni He Yilan si Yang Luo, hindi siya makapagsalita matapos makita na kahit si matandang Luo ay natalo ng isang hampas lamang. Alam niya kung gaano kalakas si matandang Luo, kaya nitong labanan ng 100 tao. Mag-isa, pero ngayon, hindi man lang siya tumagal sa isang galaw laban kay Yang Luo. Sinong nagsabi na pwede na kayong umalis? Nagsalita si Yang Luo habang papalapit. Anong gusto mo? Galit na tanong ni He Jiahao. Itinuro ni Yang Luo si He Yilan, pagsalitain mo yang babae at mag-sorry kina Miss Chin at Assistant Wu. Huwag kang sobra, senggal ni He Jiahao. Pasensya lang naman ang hinihingi ko. Kung ayaw mo, ako na mismo ang kikilos. Lumapit siya kay He Yilan. Kuya, tulungan mo ako. Nanginginig na sabi ni He Yilan. Linlin, mag-sorry ka na. Kijel ni He Jiahao. Kuya, mag-sorry ka. Sigaw ni He Jiahao. Napilitan si He Yilan na lumingon kina Qin Yimo at Wu Yu. Miss Qin, Assistant Wu, patawad. Ang hina ng boses mo, malamig na sabi ni Yang Luo. Patawad, sigaw niya ng mas malakas. Lumayas na kayo, mariing wika ni Yang Luo. Bago umalis, binigyan siya ni He Yilan ng matalim na titig, hayop ka, hindi kita palalampasin. Pero sa sandaling lumingon siya upang umalis, palihim na gumamit ng true chi si Yang Luo at winasak ang mga meridian sa kanyang mga binti. Kung nil-8 niya ang isang may kapansanan, siya mismo ngayon ang magiging isa habang buhay. Makalipas ang ilang segundo, biglang nanghina ang mga binti ni He Yilan at bumagsak siya sa sahig. Ano na naman to? Inis na tanong ni He Jiahao. Kuya, wala akong maramdaman sa mga binti ko, hindi ako makatayo. Nanginginig na sabi ni He Yilan. Ikaw ba ang may gawa nito? Tanong ni He Jiahao kay Yang Luo. Ano, ako, may nakita ka bang ginawa ko? Nakangiting sagot ni Yang Luo. Kuya, dalhin mo ako sa ospital. Sigaw ni He Yilan. Hintayin mo lang. Fair na, utos ni He Jiahao. Agad nilang iniwan ang lugar. Pagkaalis nila, lumapit si Yang Luo kina Qin Yimo at Wu Yu. Mr. Yang, ano bang nangyari kay He Yilan? Bakit bigla siyang bumagsak? Tanong ni Qin Yimo. Ewan, siguro karma na sa kanya, sagot ni Yang Luo na may ngiti. Alam ni Qin Yimo na si Yang Luo ang may gawa pero hindi na lang siya nagsalita. Salamat, Mr. Yang, sabay na sabi ni na Qin Yimo at Wu Yu. Walang anuman, nangako ako kay Qingmei na paprotektahan ko kayo. Halika, maghanap tayo ng makakainan at magpagaling muna kayo, sabi ni Yang Luo. Okay, tumango si Qin Yimo. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa Mountain Viewing Villa, Villano.
6. Sa ikalawang palapag, sa loob ng study room. Nakaupo si Luo Jongyu, nakasuot ng pang-casual, at nagbabasa ng dyaryo. Talk, talk, talk. Pasok, sabi niya. Pumasok ang isang maganda at eleganteng babaeng nakasuot ng puting silk cheongsam, si Zhang Shukun, ang asawa ni Luo Jongyu. Old Luo, tama na yang pagbabasa. Kain na tayo, sabi nito. Tumango si Luo Jongyu at itinabi ang dyaryo, ngunit sa pagtayo niya, biglang umikot ang kanyang paningin at sumakit ang kanyang dibdib. Arg! Hinawakan niya ang dibdib niya sa sobrang sakit. Old Luo, anong nangyayari? Tarantang tanong ni Zhang Shukun habang lumalapit. Pero bago pa siya makalapit, paf! Dumura si Luo Jongyu ng dugo, pati ilong niya ay lumabas din ng dugo. Tumalsik ito sa mesa, carpet, at pati sa damit ni Zhang Shukun. Ah! Sigaw ni Zhang Shukun habang humihingi ng tulong. Kabanata 84, Mayabang at Bastos. Di nagtagal, nagmamadaling umakyat ang mga kasambahay sa villa at pumasok sa silid-aklatan. Pagkakita nila sa eksena roon, napasindak ang mga kasambahay. Sumigaw si Zhang Shukun, ano pang hinihintay ninyo? Bilasan ninyo at dalhin si matandang Luo sa kwarto. Hindi nag-atubili ang mga kasambahay. Agad nilang binuhat si Luo Jongyu palabas ng silid-aklatan at dinala sa kwarto sa tabi. Nang mga oras na iyon, nakahiga si Luo Jongyu sa kama. Mabilis ang paghinga niya at mapatla ang mukha. Patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig at ilong, at halatang nahihirapan siya. Gulong-gulo at tila lutang ang ilan sa mga kasambahay. Mabilis silang kumuha ng tubig at pinunasan ang dugo sa mukha ni Luo Jongyu. Agad namang tinawagan ni Zhang Shukun ang pribadong doktor ni Luo Jongyu at pinapanta ito agad. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Zhang Shukun sa kama at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Luo Jongyu. Namumula ang kanyang mga mata habang sinasabi ng may hikbi. Matandang Luo, huwag mo akong takutin. Anong nangyari sa'yo? Kanina lang ay ayos ka naman ah. Bakit bigla kang naging ganito? Mahina namang sumagot si Luo Jongyu, ako, hindi ko rin alam. Pinunasan ni Zhang Shukun ang gilid ng kanyang mga mata at sinabing, sige na, huwag ka nang magsalita. Magpahinga ka muna. Darating na si Dr. Wu. Hindi nagtagal. Pumasok ang ilang doktor na nakasuot ng puting coat at may dalang mga kahon ng gamot. Nangunguna sa kanila ang isang lalaki na nasa gitnang edad na may suot na salamin na may pilak na gilid, si Wu Jinping, pribadong doktor ni Luo Jongyu. Magaling ito sa medisina at siya ang madalas mag-alaga sa kalusugan ni Luo Jongyu. Kahit simpleng sakit gaya ng lagnat o sakit ng ulo, siya ang gumagamot. Agad siyang nilapitan ni Zhang Shukun. Dr. Wu, buti nandito ka na. Bilasan mong tingnan si matandang Luo, anong nangyayari sa kanya? Tumango si Wu Jinping at sinabing, huwag kang mag-alala, madam. Titingnan ko agad si Ginoong Luo. Kumuha sila ng mga instrumento at sinimulang suriin si Luo Jongyu. Pagkatapos ng pagsusuri, sabay-sabay na napakunot ang noo ni Wu Jinping at ng mga doktor. Dr. Wu, anong sakit ni matandang Luo? Tanong ni Zhang Shukun. Sumagot si Wu Jinping, madam, wala namang sakit si Ginoong Luo. Ano? Napatigil si Zhang Shukun, kung wala siyang sakit, bakit siya biglang nagkaganyan? Iyan nga ang nakapagtataka, sagot ni Wu Jinping habang umiling. Bagaman wala siyang sakit, mabilis na bumababa ang kanyang vital signs. Talagang nakapagtataka ito, mabuti pa, dalhin na lang natin siya sa ospital para ma-check up. Mungkahi ni Zhang Shukun, ngunit sagot ni Wu Jinping. Kahit pumunta tayo sa ospital, malamang pareho lang ang resulta. Kapag hindi natin matukoy ang sakit, wala tayong magagawa para gamutin ito. Anong gagawin natin? Halos mangiyak-ngiyak na si Zhang Shukun. Narinig ni Luo Jongyu ang kanilang pag-uusap at bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya niyang Luo 3 araw na nakalipas sa Cloud Peak Hotel. Sinabi noon niyang Luo na napapaligiran siya ng masamang aura, at sa loob ng 3 araw, kalahati ng kanyang mga laman loob, mga galami, at mga espesyal na meridian ay kakainin ito. Magdudugo ang bibig at ilong, iikot ang ulo, mabibigatan ang dibdib, hihingalin, at manghihina ang katawan. At ngayon, lahat ng nararamdaman niya ay tugma sa sinabi ng binata. Posible bang totoo ang lahat ng iyon? Na talagang nilalamon siya ng masamang aura, kaya't tiniis niya ang sakit at tinawag, Shukun.
Ano yun, matandang Luo? Mabilis na lumapit si Zhang Shukan. Huminga ng malalim si Luo Zhongyu at sinabing, Shukan, nasa silid aklatan ang cellphone ko. Tawagan mo ang isang binatang ang pangalan ay Yang Luo at sabihin mong pumunta siya agad. Noong nakaraang 2 araw, paulit-ulit din siyang pinayuhan ni Ren Pinghui at binigyan pa ng numero ni Yang Luo, sakaling kailanganin niya ito. Kahit hindi niya noon pinaniwalaan, na-save niya ang numero. Sino si Yang Luo? Doktor ba siya? Tanong ni Zhang Shukan. Oo, tumanggo si Luo Zhongyu, sa palagay ko, may paraan siya para gamutin ako. Sige, tatawagan ko na siya ngayon. Sagot ni Zhang Shukan. Pumunta siya sa silid aklatan, kinuha ang cellphone sa mesa, hinanap ang numero ni Yang Luo, at tinawagan ito. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa isang pribadong silid ng isang kainan sa New World Mall. Kasama ni Yang Luo sina Qin Yimo at Wu Yu kumakain. Kaninang umaga lang ay ginamo ni Yang Luo ang mga pasa sa mukha ni Qin Yimo at Wu Yu. Habang kumakain, nagtanong si Yang Luo, Miss Qin, saan tayo pupunta pagkatapos kumain? Magpapatuloy ba tayong mamili rito? Umiling si Qin Yimo. Hindi, sa East Lake Park tayo pupunta. Mas kaunti ang tao roon. Naiilang ako kapag tinitingnan ako ng lahat dito. Sige, kung saan mo gusto, sagot ni Yang Luo. Biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita niyang hindi pamilyar ang numero, inakalang telemarketing, kaya pinatay niya agad. Pero tumunog ulit. Napakunot ang noo ni Yang Luo at sinagot ito. Siya ba si Yang Luo? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Oo, ako nga. Sino po sila? Sagot niya. Ako si Zhang Shukan, asawa ng Gobernador Luo ng Jiangnan Province. Hindi maganda ang lagay niya ngayon, pumunta ka agad dito. May bahid ng utos ang tono nito. Oh, asawa pala kayo ni Gobernador Luo, sagot ni Yang Luo. Pero ba't hindi siya naniniwala sa akin noon? Ngayon lang na may nangyari, saka ako naalala. Pasensya na, busy ako ngayon. Kung maayos lang ang tono ni Zhang Shukan, baka pumayag pa siyang tumulong. Pero dahil mayabang ang dating nito, ninas siya. Hindi makapaniwala si Zhang Shukan sa pagtanggi nito, Mr. Yang, baka hindi mo ako narinig. Sabi ko, asawa ako ng gobernador, at gusto kanyang gamutin siya. Anong klaseng asal iyan? Ngumiti ng mapait si Yang Luo. Anong asal? Dapat ako ang magtanong sayo niyan. Porke ba may mataas kayong katungkulan, pwede na kayong mag-utos sa kahit sino. And never pa akong sinagot ng ganyan, malamig na wika ni Zhang Shukan. Dapat mong malaman na maraming tao sa Jiangnan ang pilit na nakikipagkaibigan sa pamilya Luo. Ngayon, gusto ka naming imbitahan para gamutin si Gobernador Luo, dapat ipagpasalamat mo ito. Kung gusto ng iba na magpakitang gilas sa inyo, hindi ko yun problema. At wala akong interes na makipaglapit sa pamilya ninyo. Sige na, maghanap na lang kayo ng ibang may kakayahan, para sa inyo, sabay baba ng tawag ni Yang Luo. Anong tawag mo sa tumawag? Tanong ni Qin Yimo. Isang bastos na tao, sagot ni Yang Luo. Hayaan na, punta na tayo sa East Lake Park. Tumanggo si Qin Yimo at hindi na nag-usisa pa. Sa sandaling ito, sa Mountain Viewing Villa, sa silid aklatan ng Villa No. 6. Nakatitig sa kanyang telepono si Zhang Shukan, tila tulala. Bilang asawa ni Luo Zhongyu, lahat ay magalang sa kanya saan man siya magpunta. Upang hilingin ang kanyang tulong, nag-uunahan ang iba na suyuan siya at bigyan ng mga regalo. Pero hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na kausapin siya ng ganoon ngayon at pati ibaba pa ang tawag sa kanya. Lubha itong ikinagalit niya. Huminga siya ng malalim at lumabas ng silid aklatan papunta sa kabilang kwarto. Pagpasok ni Zhang Shukan, agad nagtanong si Luo Zhongyu, Shukan, kumusta? Masungit na sagot ni Zhang Shukan, Old Luo, sino ba yang tinawagan mo? Napakabastos ng ugali niya. Sinabi ko na sa kanya na masama ang pakiramdam mo at hiniling na pumunta siya para gamutin ka, pero tumanggi siya. Sinabi pa niyang wala siyang pakialam kung sino ka. Napakunot ang noo ni Luo Zhongyu sa narinig. Malinaw na hindi siya binibigyang galang ni Yang Luo sa ginawa niyang iyon. Dagdag pa ni Zhang Shukan, pwede bang si Yang Luo lang ang makakapaggamot sa'yo? Hindi ako naniniwala. Narito sa Jiang City ang 4 na banal na doktor na may pambihirang galing. Tatawagan ko sila ngayon. Tumanggo si Luo Zhongyu, sige, tawagin mo sina banal na Dr. Huang at ang iba pa.
Kinuha ni Zhang Shukan ang telepono at tinawagan sina Huang Tayan, Cao Jisheng, Han Shouli, at Sun Boren. Pagkatapos ng tawag, lalo siyang naiinis. Nagtaka si Luo Zhongyu, bakit? Ano na naman ang nangyari? Sumimangot si Zhang Shukan, tinawagan ko sina banal na Dr. Huang at banal na Dr. Cao, pero hindi sila makontak. Pagkatapos, tinawagan ko ang mga pangunahing sangay ng Ancient Life Hall at 100 Herbs Residence. Pero sabi ng mga tao roon, parehong nagkukulong sa pag-aaral ng acupuncture at Chinese medicine sina Huang at Cao. Tinawagan ko rin si banal na Dr. Han, pero wala siya sa Jiang City, may dinadaluhang pagpupulong sa labas. Si banal na Dr. Sun lang ang may oras ngayon. Sinabi niyang darating siya agad. Plano sana niyang ipatawag lahat ng 4 na banal na doktor, pero isa lang ang dumating. Napapailing siya, parang sinusubok siya ng tadhana ngayon. Umubo ng malakas si Luo Zhongyu at sinabing, ayos lang, kahit si banal na Dr. Sun lang, sapat na. Makalipas ang kalahating oras, isang matangkad at payat na matandang lalaki ang pumasok, nakaabong tangsuit, maayos ang pilak-abong buhok, mamula-mula ang mukha, at maliwanag ang mga mata. Siya ang isa sa 4 na banal na doktor ng Jiang City, kilala bilang, Haring Mistikong Dr. Sun Boren. Banal na Dr. Sun, sa wakas nandito ka na. Agad siyang sinalubong ni Zhang Shukan. Kahit gaano siya kayabang, may paggalang pa rin siya kay Sun Boren, direktor ng Chinese Traditional Medicine Association at dekano ng Chinese Medicine School sa pangunahing universidad ng lungsod. Magandang araw, banal na Dr. Sun. Bati rin ni Wu Jinping. Tumango si Sun Boren at agad lumapit sa kama. Ginoong Luo, hayaan mong suriin ko muna ang iyong katawan, aniya. Kinuha na niya ng pulso si Luo Zhongyu. Makalipas ang ilang minuto, binitawan ni Sun Boren ang kamay. Ano po ang lagay niya? Tanong agad ni Zhang Shukan. Bahagyang kumunat ang noo ni Sun Boren, hindi ordinaryong sakit ang meron sa kanya. May pumasok na baleful aura, masamang hangin, sa kanyang katawan. Ano? May masamang hangin sa katawan niya. Gulat na tanong ni Zhang Shukan, hindi maunawaan ang ibig sabihin. Mapait na ngumiti si Wu Jinping, Dr. Sun, paano magkakaroon ng ganyan? Parang sobra naman yata. Tumango ang ibang doktor na pawang nag-aral ng kanluraning medisina, hindi naniniwala sa mga ganitong bagay. Paliwanag ni Sun Boren, iba-iba ang uri ng sakit. Ang mistisismo ay bahagi rin ng tradisyonal na medisina. May mga sakit na hindi nakikita sa medical equipment. Kung ibang tao ang nagsabi nito, pinagtawanan na sana sila ni Wu Jinping. Pero dahil si Sun Boren ang nagsabi, hindi sila makakontra. Samantala, nanlaki ang mata ni Luo Zhongyu, eksakto sa sinabi niyang Luo noon. Posible kayang totoo ngang may masamang hangin sa kanyang katawan. Kahit hindi kayo naniniwala, makikita ninyo mamaya, anang doktor. Inutusan niya si Zhang Shukan na buksan ang mga butones ng suot ni Luo Zhongyu. Kinuha niya ang mga pilak na karayom mula sa kahon at nagsimula ng acupuncture, ang 13 karayom ng misteryosong pinto. Habang isa-isang tumatama ang mga karayom, biglang naging itim ang dibdib ni Luo Zhongyu, at may lumalabas pang maitim na usok mula sa karayom. Nagulat ang lahat, Diyos ko, ano yun? Posible kayang totoo nga na may masamang hangin. Tahimik silang lahat habang tinatapos ni Sun Boren ang 13 karayom. Makalipas ang kalahating oras, nawala ang itim na usok at bumalik sa normal ang kulay ng dibdib. Pinunasan ni Sun Boren ang pawis, inalis ang mga karayom, at nagsabing, Madam, pakikuha ng mangkok ng tubig. Nang madala ang tubig, sinindihan niya ang isang alcohol lamp, sinunog ang isang talisman, at itinapon sa tubig. Pakipainom kay Ginoong Luo, gagaling na siya, wika niya. Bagamat may pag-aalinlangan, sumunod si Zhang Shukan at pinainom ito kay Luo Zhongyu. Pagkalipas ng ilang sandali, huminga ng malalim si Luo Zhongyu at masayang nagsabi, Banal na Dr. Sun, mas magaan na ang pakiramdam ko. Hindi na masikip ang dibdib ko at wala na ring sakit sa katawan. Talaga, Old Luo, bulalas ni Zhang Shukan. Tumango si Luo Zhongyu. Nagulat din ang ibang doktor, binago nito ang pananaw nila sa medisina. Banal na Dr. Sun, maraming salamat sa pagliligtas sa akin, wika ni Luo Zhongyu. Shukan, bayaran mo na siya agad. Alright, sagot ni Zhang Shukan at kinuha ang tseke.
Ngunit bigla, hinawakan ni Luo Zhongyu ang kanyang dibdib at napasigaw sa sakit bago tuluyang bumagsak sa kama. Arg! Bumagsak si Luo Zhongyu sa kama at sumigaw sa sakit. Muling damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Old Luo, Ginoong Luo, nabigla sina Zhang Shuken, Wu Jinping, at ang iba pa at napasigaw. Banal na Dr. Sun, anong nangyayari? Hindi ba't gumaling na si Old Luo kanina? Bakit ganito na naman siya ngayon? Halos maiyak na sa pagkabahala si Zhang Shuken. Patanjin nga, nakakunot noong sinuri muli ni Sun Boren ang palso ni Luo Zhongyu. Pagkalipas ng ilang minuto, nanlungo ang mukha ni Sun Boren at sinabi, ang masasamang enerhiya sa katawan ni Ginoong Luo ay malinaw na naalis kanina, pero bakit may pumapasok na namang masamang enerhiya ngayon? Banal na Dr. Sun, mag-isip ka na ng paraan. Lalong naging balisa si Zhang Shuken. Mabilis na ginamit muli ni Sun Boren ang 13 Needles of the Mysterious Gate. Itinusok niya ang 13 pilak na karayom sa 13 acupuncture point sa dibdib ni Luo Zhongyu. Doon lamang bahagyang gamaan ang kondisyon ni Luo Zhongyu at hindi na siya gaanong nahirapan. Pagkatapos ng akupuntura, hindi tinanggal ni Sun Boren ang mga karayom. Sa halip, nagmamadali siyang nagsabi, Ginang, pansamantala ko lamang mapipigilan ang pagkalat ng masamang enerhiya sa katawan ni Ginoong Luo. Pero sa kasalukuyan kong kakayahan, marahil ay imposible ko siyang tuluyang pagalingin. Kaya, Ginang, mangyaring mag-imbita kayo ng ibang eksperto para gamutin si Ginoong Luo. Balisa si Zhang Shuken, mag-imbita ng eksperto. Saan ako makakahanap ng eksperto? Nasa pagsasara sina Banal na Dr. Huang at Banal na Dr. Cao. Nasa labas naman ng bayan at may meeting si Banal na Dr. Han. Paano magkakaroon ng eksperto dito sa Jiang City ngayon? Nakahiga sa kama si Luo Zhongyu na may bakas ng matinding sakit. Shuken, tawagan mo ulit si Ginoong Yang at papuntahin mo siya rito. Bilasan mo, sige. Sunod-sunod na tumanggaw si Zhang Shuken at tinawagan si Yang Luo. Pero kahit ilang beses niyang tinawagan, hindi ito sinagot. Old Luo, hindi sumasagot si Ginoong Yang. Sabi ni Zhang Shuken ng may kaba. Nagulat si Sun Boren at nagtanong, Ginoong Luo, sino bang Ginoong Yang ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Luo Zhongyu, si Ginoong Yang ang taong nakapansin na may masasamang enerhiya sa akin 3 araw na ang nakakalipas. Nakita niya kaagad iyon. Nagulat si Sun Boren, ibig sabihin, natukoy niya iyon sa isang tingin lang. Tama, tumanggo si Luo Zhongyu. Eksperto, natuwa si Sun Boren, kahit ako, kailangan ko pang suriin ang palso para matuklasan iyon. Kung si Ginoong Yang ay natukoy iyon kaagad, malamang isa siyang tunay na eksperto. Ngayon ay lubos nang naniwala si Luo Zhongyu sa mga sinabi ni Yang Luo. Sinabi niya kay Zhang Shuken, dahil hindi mo siya matawagan, magpadala ka ng tao para hanapin siya. Kapag nahanap, personal mo siyang imbitahan na pumunta rito. Sige, agad na umalis si Zhang Shuken. Gitling. Samantala, East Lake Park. Tahimik at maganda ang buong parke. Itinutulak ni Yang Luo ang wheelchair ni Qin Yimou sa tabi ng lawa habang nag-uusap. Nasa tabi nila si Wu Yu. Ginoong Yang, sabi nila. Nasa panganib daw ang Huamei Biomedical nitong mga nakaraang araw. Kumusta na? Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Qin Yimou, halatang may pag-aalala sa mata. Sumagot si Yang Luo, huwag kang mag-alala, binibining Qin. Walang anuman ito para kay Qing Mei. At habang nasa tabi niya ako, malalampasan namin ang lahat ng panganib. Napabuntong hininga si Qin Yimou, alam mo naman na masyado siyang matigas ang ulo. Kahit anong mangyari sa kumpanya, ayaw niyang humingi ng tulong, lalo na sa pamilya niya. Gusto niyang buuin ang Huamei Biomedical gamit lamang ang sarili niyang lakas. Pero hindi ganoon kadali para sa isang babae ang magpatakbo ng malaking kumpanya. Ngumiti si Yang Luo, diyan na ako papasok. Sasamahan ko siya hanggang malampasan lahat ng pagsubok. Tumanggo si Qin Yimou, tama. Maswerte si Qing Mei na ikaw ang kasama niya. Naiinggit ako sa inyo. Ngumiti si Yang Luo, wala kang dapat kainggitan, Miss Qin. Kapag gumaling na ang iyong binti, makakahanap ka rin ng iyong kabiyak. Siguro nga, lumayo ang tingin ni Qin Yimou sa lawa na may halong lungkot at pagkalito. Sa loob-loob niya, unti-unti na rin siyang nagkakagusto kay Yang Luo. Lalo na pagkatapos ng nangyari sa mall kamakailan, mas lalo siyang naantig dito.
Ngunit dahil siya ay pinakamatalik na kaibigan ni Qingmei at si Yang Luo ay fiancé nito, pilit niyang tinatago ang damdaming iyon. Marahil kapag gumaling na ang kanyang binti at lumayo siya kay Yang Luo, mawawala rin ang nararamdaman niya. Ginoong Yang, mula ngayon, tawagin mo na lang akong Momo gaya ng pagtawag ni Qingmei. Ngumisi si Yang Luo, ibig bang sabihin nito, tinuturing mo na akong kaibigan? Oo, tumango si Qin Yimo. Kung ganun, huwag mo na rin akong tawaging Ginoong Yang. Tawagin mo na lang akong Yang Luo o Kuya Yang. Sige, Kuya Yang. Ninitian siya ni Qin Yimo ng matamis. Sandaling natulala si Yang Luo sa ganda nito. Mabilis siyang tumikim at inalis ang tingin, halika, tingnan natin ang banda roon. Itinulak muli ni Yang Luo ang wheelchair. Napailing si Wuyu na nakasunod sa likuran. Pagkatapos maglibot ng halos 1 oras, nakahanap sila ng lugar na may lilam para magpahinga. Bumili si Yang Luo ng tubig para sa kanila at sabay nilang nilasap ang malamig na simoy ng hangin. Pero biglang, ayon sila, may sumigaw ng malakas. Lumingon si Yang Luo at nakita ang isang lalaki at isang babaeng papalapit ng mabilis. Nakasuot ng silk na cheongsam ang babae, may magandang hubog at mataas na karisma. Ang lalaki naman ay nakaitim na suit at mukhang bodyguard. Sila ay sina Zhang Shukun at ang driver, bodyguard ni Luo Zhongyu. Hingal na lumapit si Zhang Shukun, ikaw ba si Yang Luo? Agad nakilala ni Yang Luo ang boses, kayo po ba si Ginang Luo? Tama, sagot nito, nasa kritikal na kalagayan si Governor Luo. May oras ka pang magliwaliw dito. Bilasan mo at sumama ka sa akin. Nakunat ang noo ni Yang Luo, Ginang Luo, bakit, bawal ba akong maglibang? Kailangan bang lahat ay umikot sa asawa mo? At gusto ko ring itanong, hindi ba kayo tinuruan ng pamilya ninyo ng wastong pag-uugali? Nag-init ang ulo ni Zhang Shukun, bastos ka. Sino ka para pagsabihan ako? Marunong ka ba talaga sa medisina? Nagsisimula na akong magduda sa'yo. Kung hindi lang dahil sa kagustuhan ni Old Luo na ikaw ang tawagin ko, hindi na sana ako pumunta rito. Para bang ikaw lang ang pwedeng magpagaling sa kanya? Malamig na sumagot si Yang Luo, kung ganon, dahil mababa ang tingin mo sa akin, humanap ka ng iba. Sa sandaling iyon, naintindihan na ni Qin Yimo at Wu Yu kung ano ang nangyayari. Hindi rin sila natuwa sa ugali ni Zhang Shukun, pero wala silang sinabi. Bata, sasama ka ba sa akin o hindi? Lalong nainip si Zhang Shukun. Hindi pinansin ni Yang Luo ang babae at uminom lang ng tubig. Nang makita ni Zhang Shukun na hindi siya pinapansin ni Yang Luo, nagalit siya. Kumaway siya ng kamay, dalhin niyo siya. Opo, madam. Sumagot ang bodyguard sa gilid at lumapit kay Yang Luo. Mahinang sabi ng bodyguard, bata, sumama ka na sa amin. Paano kung hindi? Nangunot ang mata ni Yang Luo at nagtanong. Huwag mo akong sisihin kung magiging marahas ako. Mariing sabi ng bodyguard at iniunat ang kamay para hawakan ang balikat ni Yang Luo. Pero sa mismong sandaling umabot siya. Hinawakan ni Yang Luo ang palso ng bodyguard gamit ang kanang kamay at piniga. Aray! Napasigaw sa sakit ang bodyguard. Nanlaki ang mata niya sa galit at tinaas ang kaliwang kamay para muli siyang agawin. Umirap si Yang Luo at sumipa. Bob! Lumipad ang bodyguard ng ilang metro. Nagulat si Zhang Shukun sa gilid. Alam niyang ang bodyguard na iyon ay dating sundalo ng Special Forces. Magaling sa laban at nakatulong na kay Luo Zhongyu sa maraming panganib. Pero hindi niya inakala na magiging ganito siya kainalaban sa batang ito. Napahawak din sa dibdib ang bodyguard at bumangon. Tumingin siya kay Yang Luo na may paggalang. Walang duda, mas malakas ang binatang ito kaysa sa kanya. Tumingin si Yang Luo kay Zhang Shukun at malamig na nagsabi, Madam Luo, ganito ba kayo mag-imbita ng tao? Kapag hindi kayang kumbansihin, dinadaan sa dahas. Ang galing nyo. Nang makita ni Zhang Shukun na hindi uubra ang dahas, lumipat siya sa malambing na taktika. Mariin niyang sinabi, bata, basta sumama ka sa akin at pagalingin mo ang asawa ko, handa akong magbayad ng 5 milyong yuan. Lumayas ka. Maikli lang ang sagot ni Yang Luo. 8 milyon. Tinaasan ni Zhang Shukun ang alok. Hindi siya makapaniwala na may taong hindi matutukso sa pera. Lumayas ka. Muli at malamig na sigaw ni Yang Luo. 10 milyon. Dagdag pa ni Zhang Shukun, bata, 10 milyon ay hindi maliit na halaga.
Maraming tao ang hindi ito kikitain sa buong buhay nila. At kung mapapagaling mo ang asawa ko, makukuha mo ang pabor niya. Mas magiging madali ang lahat para sa iyo sa hinaharap. Lumayas ka, sigaw muli niyang Luo, mas malakas, parang kulog na dumagundong. Hanggang ngayon, hindi pa rin naiintindihan ng babaeng ito ang kanyang pagkakamali. Pera at kapangyarihan pa rin ang gamit niya para utusan ang iba. Ikaw, hindi marunong tumano ng utang na loob. Tinuro ni Zhang Shukan si Yang Luo bago kumaway, aalis na tayo. At umalis na si Zhang Shukan kasama ang mga bodyguard. Pagkaalis nila, tumingin si Qin Yimo kay Yang Luo at nagsabi, Brother Yang, kahit masama ang ugali ni Madam Luo sa pag-anyaya, baka magalit si Governor Luo kapag tinanggihan mo siya ng ganito. E ano ngayon kung magalit siya? May paghamak sa mukha ni Yang Luo, siya ang may kailangan sa akin, hindi baligtad. Kung humihingi ka ng tulong, dapat may tamang ugali ka. Tama si Mr. Yang, sabi ni Wuyo. Kung gusto mong humingi ng tulong, dapat maayos ang asal mo. Noong isang araw, nanonood ako ng reels at nakita ko ang maraming babae na ginagamit ang asawa para sa sariling interes. Si Madam Luo ay klasikong halimbawa. Napabuntong hininga si Qin Yimo, Brother Yang, sigurado ka bang hindi mo siya gagamutin? Sabi ni Yang Luo, gagamutin ko lang sila kapag tama na ang ugali nila. Gitling gitling gitling. Pagkatapos umalis ni Zhang Shukan sa East Lake Park, bumalik siya sa Villa No. 6 ng Mountain Viewing Villa. Pagpasok niya, agad nagtanong si Luo Zhongyu, Shukan, nandito ba si Mr. Yang? Huwag mo nang banggitin. Galit na sagot ni Zhang Shukan, hindi marunong tumano ng utang na loob ang batang iyon. Ako pa mismo ang pumunta para imbitahan siya, pero ayaw niyang sumama. Sinabi pa niyang hindi lahat umiikot sa iyo at pinapahanap niya tayo ng ibang tao. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Luo Zhongyu at nagalit. Pero naalala niyang sinabi ni Ren Pingwei na si Yang Luo ay prangka, bukas palad, at may malasakit bilang doktor. Hindi tulad ng sinasabi ni Zhang Shukan. Posible bang nagalit siya dahil hindi siya pinaniwalaan 3 araw na ang nakalipas? Iniisip ito, sinabi ni Luo Zhongyu, Shukan, tawagan mo agad si Brother Ren at papuntahin dito. May magandang relasyon si Brother Ren kay Mr. Yang. Malamang pagbibigyan niya ito, sabi ni Zhang Shukan, Old Luo, balak mo pa ring imbitahin ang batang iyon. Ang laki ng ere niya, hindi natin siya makukumbansi. Iritadong sagot ni Luo Zhongyu, tawagan mo na lang siya. Tigilan mo ang mga reklamo. Ay oo na, tatawagan ko na. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kinuha ni Zhang Shukan ang telepono at tinawagan si Ren Pingwei. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ng mabilis si Ren Pingwei sa silid. Nang makita niyang nakahiga sa kama si Luo Zhongyu, agad siyang lumapit at nagtanong, Brother Luo, anong nangyari? Sabi ni Son Boren, nilamon ng baleful aura ang katawan ni Mr. Luo, delikado ang lagay niya ngayon. Ano? Nagulat si Ren Pingwei, totoo ngang pumasok sa katawan niya ang baleful aura. 3 araw na ang nakalipas, sinabi ni Yang Luo na papasok sa katawan ni Luo Zhongyu ang baleful aura at lalala sa araw na ito. Tama si Divine Dr. Yang. Mapait na ngumiti si Luo Zhongyu, oo, hindi ko pinaniwalaan dati, pero ngayon wala na akong magagawa kundi maniwala. Brother Luo, hindi ba't binigay ko sa iyo ang number ni Divine Dr. Yang? Bakit hindi mo siya tinawagan? Tanong ni Ren Pingwei. Tinawagan ko, sagot ni Zhang Shukan. Hindi lang iyon, ako mismo ang pumunta para imbitahan siya. Pero ang laki ng ere niya at ayaw niyang sumama. Hindi tama iyan. Nagtaka si Ren Pingwei, sister-in-law, hindi ganyan si Divine Dr. Yang. Sigurado akong may hindi pagkakaintindihan. Kumikinang ang mata ni Zhang Shukan pero wala siyang sinabi. Siyempre, hindi niya aaminin na siya ang may kasalanan. Sabi ni Luo Zhongyu, Brother Ren, kaya kita tinawagan ay para tulungan mo akong imbitahin si Mr. Yang. Sige, ako na ang mag-iimbita kay Divine Dr. Yang. Agad pumayag si Ren Pingwei at umalis ng villa. Gitling gitling gitling. East Lake Park. Nakaupo si Yang Luo sa batong upuan at tahimik na nakatingin sa lawa. Katatapos lang siyang tawagan ni Ren Pingwei at sinabing pupunta siya roon. Makalipas ang kaunti, Divine Dr. Yang, mabilis na tumakbo si Ren Pingwei. Nang makita niya si Qin Yimo,
ngumiti at bumati, Miss Chin, nandito ka rin pala. Magandang umaga, Official Ren, tugon ni Chin Yimou. Tumingin si Yang Luo kay Ren Pingwei, Mr. Ren, nandito ka para kumbansihin ako para kay Mr. Luo, sabi ni Ren Pingwei. Oo, Divine Dr. Yang. Pinapapunta ka ni Brother Luo. Malala na ang lagay niya ngayon. Pakiusap, tulungan mo siya. Huwag ka nang magtampo kay Brother Luo. Umiling si Yang Luo, pero hindi naman ako galit kay Mr. Luo. Nagulat si Ren Pingwei, bakit hindi mo siya tinulungan ng pumunta si Sister-in-law Luo para imbitahan ka? Menyek si Yang Luo at sinabi, matatawag ba yung imbitasyon? Anong nangyari? Nakaramdam din ng kakaiba si Ren Pingwei. Official Ren, ganito kasi ang nangyari. Ikinwento ni Chin Yimou kay Ren Pingwei ang mga pangyayari kanina. Pagkatapos makinig, tuluyan ng naunawaan ni Ren Pingwei ang sitwasyon. Napabuntong hininga siya at sinabi, sobra naman talaga ang ginawa ng hipag ko. Ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Divine Dr. Yang, pakiusap, pagbigyan mo na ako at tulungan mo si Brother Luo. Malapit na talaga siyang mamatay. At saka, mabuting tao talaga si Brother Luo. Marami na siyang nagawang mabuti para sa Jiang City at sa buong Jiangnan Province. Halimbawa, pagtatatag ng Jiangnan Charity Foundation, pagpapabuti ng kalagayan ng Jiang City Welfare Institute, at pagpapaunlad ng mga squatter sa Jiang City. Nang marinig ito, naantig din si Yang Luo. Mukhang mabuting tao nga si Luo Zhongyu at talagang iniisip ang kapakanan ng nakararami. Iniisip niya ito ng mabuti, kaya sinabi niya, dahil ikaw mismo ang nag-anyaya, Mr. Ren, pagbibigyan kita, sasama ako. Masayang sinabi ni Ren Pingwei, salamat, Divine Dr. Yang. Humarap si Yang Luo kay Chin Yimou. Momo, bakit hindi na lang kayo ni Assistant Wu umuwi muna? Hindi na, salamat. Umiling si Chin Yimou at sinabi, pupunta kami ni Wu Yu sa Huamei Biomedical para samahan si Qingmei. Kapag tapos ka na, puntahan mo kami roon. Sige, tumango si Yang Luo at sumang-ayon. Pagkatapos ay bumaba siya ng kotse at lumipat sa sasakyan ni Ren Pingwei, saka umalis sa parke. Matapos magmaneho ng mahigit kalahating oras, dumating sila sa Villa No. 6 ng Mountain Viewing Villa. Pagkababa ng kotse, sinundan ni Yang Luo si Ren Pingwei papasok sa villa. Pagdating nila sa kwarto sa ikalawang palapag, malakas na sinabi ni Ren Pingwei, Brother Luo, nandito na si Divine Dr. Yang. Agad na napatingin sa kanila ang lahat ng tao sa loob. Nang makita nila si Yang Luo, nabigla sina Sun Boren, Wu Jinping, at iba pa. Bagamat alam na nila mula kay Luo Zhongyu na bata si Yang Luo, mas bata pa pala ito kaysa sa kanilang inisip. Hindi tuloy nila maiwasang magduda kung tunay ba itong eksperto. Marunong ba talaga siyang maggamot? Mr. Yang, ang hirap mo palang anyayahan. Medyo malamig ang tono ni Luo Zhongyu na may halong pagkainis. Sagot ni Yang Luo na walang yabang pero walang pagpapakumbaba, Mr. Luo, kung maayos ang pakikitungo mo sa pag-imbita, matagal na sana akong pumunta. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Luo Zhongyu. Sabi ni Yang Luo, tanungin mo ang misis mo. Shukan, ano bang nangyari? Naramdaman din ni Luo Zhongyu na may kakaiba, kaya tiningnan niya si Zhang Shukan. Ako, nauutol na sagot ni Zhang Shukan pero hindi siya makapagsalita ng diretsyo. Mataray na tumingin si Luo Zhongyu kay Ren Pingwei, Brother Ren, sabihin mo nga, ano talaga ang nangyari? Well, medyo mahirap sabihin. Nag-alinlangan si Ren Pingwei. Sabi ni Luo Zhongyu, Brother Ren, magkaibigan tayo, sabihin mo na ng direkta. Napabuntong hininga si Ren Pingwei at walang dagdag bawas na ikinwento ang totoong nangyari. Pagkarinig nito, agad na nagalit si Luo Zhongyu. Matalim siyang tumingin kay Zhang Shukan at sumigaw, Shukan, pinaimbita kita kay Mr. Yang, ganito ba ang paraan mo? Gusto mo ba talagang mamatay ako? Hindi yun ang ibig ko. Nagpanik si Zhang Shukan at may halong tampo ang mukha, nagmadali lang ako kaya hindi ko nabantayan ang tono ko. Ito ba ay simpleng usapin ng tono? Ito ay malinaw na usapin ng pakikitungo. Sinabi ko na sa iyo noon na huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo para apihin ang iba. Galit na galit si Luo Zhongyu, hingal-hingal at malakas ang ubo. Tama na, alam ko na ang mali ko. Namumula ang mata ni Zhang Shukan at tuloy-tuloy ang luha.
Sigaw ni Luo Zhongyu, anong yak-yak mo dyan? Humingi ka na ng tawad kay Mr. Yang. Pinunasan ni Zhang Shukan ang kanyang luha at humarap kay Yang Luo, Mr. Yang, patawad po. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, iligtas mo si Old Luo. Iwinasiwas ni Yang Luo ang kamay niya, sige na, ayusin na natin ang gamutan. Lumapit siya sa kama. Tumingin siya sa 13 pilak na karayom sa dibdib ni Luo Zhongyu at nagtanong, hindi ba ito ang 13 needles of the mysterious gate? Nagulat si Sun Boren, bata, alam mo ang 13 needles of the mysterious gate. Siyempre alam ko, tumanggo si Yang. Luo, hindi lang alam, pinag-aralan ko rin ito. Bagamat epektibo ito sa pagpapalayas ng bolis o masasamang enerhiya, espesyal ang kaso ni Mr. Luo. Hindi sapat ang 13 needles of the mysterious gate. Oh, naging interesado si Sun Boren, paano mo siya gagamutin? Tingnan mo ng maigi, sabi ni Yang Luo, sa kanya tinanggal ang mga karayom sa dibdib ni Luo Zhongyu. Pagkatapos, pinaganya niya ang kanyang true chi at inalog ang kanang kamay. Swish! Lumipad ang pilak na karayom at tumama sa isang acupuncture point sa dibdib ni Luo Zhongyu. Buzz! Naglabas ng makinang nagintong liwanag ang karayom at bahagyang nanginginig. Ito ay, ang Providence Needle. Hindi mapigilan ni Sun Boren ang pagkamangha at biglang na-excite. Napatulala rin sina Ren Pinghui, Zhang Shukan, Wu Jinping, at iba pa. Para sa kanila, napakahimala ng nakikita nila. Alam ni Ren Pinghui na magaling si Yang Luo, pero hindi pa niya ito nakikita ng personal. Ngayon na nasaksihan niya mismo, labis ang paghanga niya. Maging si Zhang Shukan ay nagulat. Maaaring totoong Divine Doctor ito. Hindi pinansin ni Yang Luo ang kanilang mga reaksyon. Sunod-sunod niyang itinusok ang mga karayom sa dibdib ni Luo Zhongyu. Nang maipwesto ang ikasyam na karayom, huminto na siya. Nang makita ito, nanginginig sa tuwa si Sun Boren, ito ba ay ang alamat na 9 Needles of Heavenly Tao? Tumingin si Yang Luo sa kanya, matanda, medyo may alam ka rin pala. Pinaalam ni Ren Pinghui, Divine Dr. Yang, isa ito sa 4 na Divine Doctors ng Jiang City, si Mystic Dr. King, Sun Boren. Oh, tumanggo si Yang Luo at sinabi, Elder Sun, paano kumpara ang galing mo sa 2 alagad ko? Nagulat si Sun Boren, sino ang mga alagad mo? Sabi ni Yang Luo, pareho silang Divine Doctor dito sa Jiang City, sina Huang Taiyan at Cao Jisheng. Ano? Nanlaki ang mata ni Sun Boren, noon pa sinabi ni na Old Huang at Old Cao na may kinikilalang guro silang Divine Doctor, ikaw pala yun. Oo, ako nga, tumanggo si Yang Luo. Napabuntong hininga si Sun Boren, kung napaamin mo sina Old Huang at Old Cao na maging alagad mo, naniniwala akong nasa rurok na ang galing mo. Sakto lang, mapagpakumbabang sagot ni Yang Luo, saka tumingin kay Luo Zhongyu. Sa oras na iyon, habang nanginginig ang 9 na karayom, unti-unting lumabas ang may itim na ulap ng masamang enerhiya mula sa katawan ni Luo Zhongyu. Nang tumigil na sa paggalaw ang lahat ng karayom, tuluyang nawala ang bolis sa katawan niya. Iwinasiwas ni Yang Luo ang kamay at tinanggal ang mga karayom. Tapos na, tanong ni Sun Boren. Humarap si Yang Luo kay Luo Zhongyu, Mr. Luo, kumusta ang pakiramdam mo? Malalim na huminga si Luo Zhongyu at may halong pagtataka at tuwa. Gumaling na ako, ganap na gumaling. Habang nagsasalita, bumaba si Luo Zhongyu mula sa kama at naginat ng katawan matapos maglakad ng 2 hakbang. Iyon na yun. Aba, Diyos ko, hindi ba masyadong kamangha-mangha ito? Hindi na ba ito muling uubra? Tahimik na nag-usap sina Wu Jinping at ilang doktor, punong-puno ng pagkabigla. Sapagkat dapat tandaan na si Luo Zhongyu ay halos nasa bingit na ng kamatayan kanina lamang, pero ngayon ay kaya na niyang bumangon at maglakad agad. Sinabi ni Sun Boren, Divine Dr. Yang, tinulungan ko rin si G. Luo na paalis na ng masamang aura sa kanyang katawan kanina, ngunit hindi nagtagal ay may pumasok ulit na isa pang masamang aura. Sabi ni Yang Luo, syempre, kahit na naalis na ang masamang aura sa katawan ni G. Luo, hindi pa naaalis ang pinagmumulan nito. Ang pinagmumulan ng masamang aura. Nagulat si Sun Boren at hindi naintindihan ang ibig sabihin ni Yang Luo. Mga Ginoo, sumama kayo sa akin. Lumabas si Yang Luo ng silid. Sumunod sina Luo Zhongyu at ang iba. Papapunta sa katabing silid aklatan. Ginoong Yang, may problema ba sa aking silid aklatan?
Tanong ni Luo Zhongyu na may pagtataka. Hindi sumagot si Yang Luo. Sa halip, diretso siyang pumunta sa estant ng mga aklat at tumingin sa isang maliit na tansong kaldero na kasinlaki ng bola ng basketball. Kinuha niya ito at tinanong si Luo Zhongyu, "Ginoo, saan galing ang maliit na kalderong ito?" Sagot ni Luo Zhongyu, "Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan noong kaarawan ko ilang buwan na ang nakalipas." Naningkit ang mga mata ni Yang Luo at sinabi, "Ginoo, mukhang ayaw ka talagang buhayin ng kaibigan mo." "Ha?" Nagulat si Luo Zhongyu. "Ginoong Yang, ano ang ibig mong sabihin?" Ipinaliwanag ni Yang Luo, "Itong maliit na kaldero ang pinagmumulan ng masamang aura. Inukay ito mula sa lupa at may dalang masamang enerhiya. Karaniwan, hindi ito makakaapekto ng malaki sa tao. Pero may isang tao na naglagay dito ng aura sayon na espesyal na nakatuon laban sa iyo. Araw-araw nitong hinihigop ang masamang enerhiya sa paligid at palihim itong inililipat sa iyong katawan. Pagkatapos ng ilang panahon, bigla ka na lang sisipawan ng masamang aura at mamamatay. At kahit ang forensic doctor ay hindi makakakita ng anumang kakaiba, iisipin lang nilang bigla kang namatay." Grabe, napuno ng malamig na pawi si Luo Zhongyu at mahigpit na tinikom ang kamao. "Brother Luo, sino ang gustong pumatay sa iyo? Napaka-brutal ng pamamaraang ito," mariing tanong ni Ren Pinghui. "Brother Ren, huwag ka nang magtanong," buntong hininga ni Luo Zhongyu, ngunit kumislap ang malamig na titig sa kanyang mga mata. "Sige, aalisin ko na ang sumpa sa maliit na kalderong ito," sabi ni Yang Luo at inihagis ang kaldero sa ere. Pagkatapos, pinakilos niya ang kanyang tunay na chi, pinagdikit ang hintuturo at gitnang daliri, at gumuhit ng mga aura sayon sa hangin. Agad na lumitaw ang mga gintong aura sayon ng dragon sa kawalan, kumikislap ng nakakasilaw. Pagguhit ng aura sayon sa ere, gulat ni Sun Boren. Tanging ang mga nakapagpino ng mystic technique sa napakataas na antas ang nakakagawa nito. Namangha ang lahat, pakiramdam nila ay parang hindi na totoo ang mga pangyayari sa kanilang harapan. Gumuhit si Yang Luo ng siyam na aura sayon at sabay-sabay itong pinakawalan. Whoosh! 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 Parang siyam na gintong kidlat na bumagtas sa hangin, ang mga orasyong ito ay pumulibot at pumihil sa kaldero. Bang! 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 Sa bawat pagpigil, may malakas na tunog na parang kulog na nagpapabingi sa kanilang pandinig. Bigla, hamampas ang malamig na hangin at sumirit mula sa bunganga ng kaldero ang nakakatakot na masamang aura. Bumaba ang temperatura sa silid hanggang halos nagyayelo, dahilan para sila ay manginig. Lumipas ang higit 10 minuto bago tuluyang naalis ang masamang aura sa kaldero. Nawala rin sa himpapawid ang mga gintong aura sayon. Nahulog ang kaldero sa sahig na may malakas na tunog. Sabi ni Yang Luo, "Ginoo, wala nang masamang aura ang maliit na kalderong ito. Isa na lamang itong karaniwang anti-gang bagay." Ngunit tila nabalisa na si Luo Zhongyu at agad na inutusan ang kanyang mga bodyguard, "Itapon yan, at siguraduhing malayo sa akin." Kinuha na ng bodyguard ang kaldero nang biglang maramdaman ni Yang Luo ang malakas na espiritual na enerhiya mula rito. Sandali, mabilis niyang pinigilan. "Ginoong Yang, bakit?" tanong ni Luo Zhongyu. Maingat na sinuri ni Yang Luo ang kaldero at nanlaki ang mga mata, naramdaman niya ang espiritual na enerhiya ng iba't ibang halamang gamot dito. Maaari ba na ito ang hari ng gamot na kaldero? Ayon sa alamat, pinagawa ni Sun Simyao, ang hari ng gamot, ng isang tansong kaldero para sa paggawa ng mga pildores at gamot. Dahil sa matagal na pag-absorb ng kapangyarihan ng mga halamang gamot at ng espiritual na enerhiya ng kalikasan, nagkaroon ito ng sariling espiritu at tinawag na King Medicine Cauldron. Dati akala ni Yang Luo ay kathang-isip lang ito, pero heto at nasa harapan niya. At dahil sa siyam na aura sayon, hindi lamang naalis ang masamang aura kundi muling nabuhay ang espiritu ng kaldero. Huminga ng malalim si Yang Luo at sinabi, "Ginoo, kayamanan ito. Sayang kung itatapon. Ibigay mo na lang sa akin." Agad na sumang-ayon si Luo Zhongyu, "Kung gusto mo, iyo na." Nagpasalamat si Yang Luo. Pagkatapos ay iniutos ni Luo Zhongyu kay Zhang Shukan, "Shukan, bigyan mo si Ginoong Yang ng 10 milyon." Sumunod si Zhang Shukan at iniabot ang tseke. Humingi siya ng paumanhin at nagsabing, "Ginoong Yang, nagkamali ako noon. Sana'y patawarin mo ako. Sa hinaharap, anumang kailangan mo, tutulungan ka namin."
Tumango si Yang Luo, naiintindihan ko, Madam Luo. Hindi ko nauulitin ang sama ng loob. Namula ang mata ni Zhang Shukan at yumuko ng malalim bilang pasasalamat, habang si Luo Zhongyu ay puno ng paghanga kay Yang Luo. Ngunit hindi tinanggap ni Yang Luo ang tseke, nakakuha na ako ng isa sa mga kayamanan ni Ginoo, huwag na natin dagdagan ng pera. Isinadyang magkunwaring galit si Luo Zhongyu at nagsabi, Brother Yang, kung hindi mo tatanggapin to, ibig sabihin minamaliit mo ako. Dahil humanga at nirerespeto niya si Yang Luo, direkta niyang tinawag na, Brother, si Yang Luo. Ginawa niya ito upang makipagpalagayang loob sa kanya. Natural lang, favorable para sa kanya na makipagkaibigan sa isang divine doctor na may pambihirang kasanayan sa medisina. Kung ganun, dahil sinabi ni Brother Luo, tatanggapin ko na. Bahagyang ngumiti si Yang Luo at itinabi ang tseke. Pagkatapos, nagbayad din si Zhang Shukan kay Son Boren ng 5 milyong yuan. Hindi man lang tiningnan ni Son Boren ang pera, basta niya itong isinilid sa bulsa at masayang lumapit kay Yang Luo. Pinagkuskos niya ang kanyang mga kamay at nagsabi, Divine Dr. Yang, may gusto akong pag-usapan sayo. Ano yun? Sinulyapan ni Yang Luo si Son Boren, naramdaman niyang may binabalak ito. Tumawa si Son Boren at nagsabi, Divine Dr. Yang, dahil tinanggap mo na sina Old Huang at Old Cow bilang mga alagad mo, bakit hindi mo na rin ako gawing alagad? Ha, hindi nakapagsalita si Yang Luo, gusto mo ring maging alagad ko. Oo, tama, tumango si Son Boren na parang manok na nanginginain. Umismid si Yang Luo at nagsabi, pag-iisipan ko pa. Ngumiti si Son Boren, sige, pag-isipan mo. Hindi naman ako nagmamadali. Sa sandaling iyon, tumingin si Luo Zhongyu sa orasan at nagsabi, Mga kaibigan, lagpas 4:00 na ng hapon. Ako ang taya ng hapunan mamaya, sana pagbigyan niyo ako. Ngumiti si Ren Pinghui at tumingin kay Yang Luo. Divine Dr. Yang, kailangan mong bumawi sa alak na hindi mo nainom nung huli. Sige, sagot ni Yang Luo, pero pupunta muna ako sa Huami Biomedical para sunduin ang fiancé ko, si Miss Chin, at iba pa. Tumawa si Luo Zhongyu at kumaway, walang problema. Mas marami, mas masaya. Pagkatapos, umalis sila sa villa at dumiretso sa Huami Biomedical. Gitling. Samantala, sa isang liblib na kagubatan sa China, maganda ang tanawin ng bundok at ilog, at masagana ang espiritual na enerhiya. Sa isang kuweba, may isang matandang dawistang nakasuot ng itim na dawist robe na may bigot, na nagme-meditate. Ngunit biglang, namula ang kanyang mukha at samuka ng dugo. Hawak-hawak ang dibdib, mariin siyang sumigaw. Sino? Sino ang nang-ahas na basagin ang mystic infinite gathering curse na itinakda ko? At ibinalik pa sa akin ang backlash. Kasabay ng kanyang galit na sigaw, lumabas mula sa kanyang katawan ang nakakatakot na itim na fiendish chi. Boom! 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 Butas-butas ang mga pader ng kuweba at kinain ng kaagnasan ang mga bato. Matalim ang tingin niya, puno ng puot. Huwag niyo kong hayaang matagpuan ko kayo, dahil kapag nangyari yun, pagduduruhin ko kayo ng pira-piraso. Gitling. Sa Jiang City, lagpas 5:00 na ng hapon. Sa loob ng Huami Biomedical. Kanina pa umaga, dumating ang mga tauhan ng kagawaran ng industriya at kalakalan upang inspeksyonin ang mga dokumento at tala ng kumpanya. Dahil dito, agad na pumasok si Su Qingmei para makipagtulungan sa mga empleyado para sa pagsusuri. Sa opisina ng presidente, isang kalbong lalaking medyo mataba ang katawan, nakataas ang paa habang umiinom ng tsaa at nagbabasa ng dokumento, ay nakaupo. Ito si Wang Zhongbiao, pinuno ng pangkat para sa inspection. Tahimik na nakaupo sa gilid sina Su Qingmei, Xin Yimo, at Wu Yu. Matapos basahin ang dokumento, nagsalita si Su Qingmei. Team Leader Wang, sinabi ko na sa inyo, sumusunod kami palagi sa batas. Walang problema rito. Maghapon nang nasa kumpanya si Wang Zhongbiao at ang kanyang mga tao, ginugulo ang trabaho ng mga empleyado at naaapektuhan ang operasyon ng kumpanya. Hindi siya masaya, ngunit hindi rin makapagsalita ng diretsahan. Ang tanging hangad niya ay umalis na agad ang bisita. Umismid si Wang Zhongbiao, President Su, huwag kang mainip. Kapag tapos na kami sa pagsusuri, aalis din kami. Isipin mo, malaki ang kumpanya mo at napakaraming dokumento. Paano matatapos sa isang araw? Kaya, babalik pa ako bukas. Huwag mo na akong intindihin,
magtrabaho ka lang. Ha, hindi makapaniwala si Su Qingmei. Isang araw na nga silang nag-inspection, babalik pa bukas. Malinaw na nananodya ito. Ang masama pa, wala naman siyang atraso kay Wang Zhongbiao. Kaya marahil, kagagawan nito ni Jiang Minggayo. Nang maisip niya iyon, nanlamig ang kanyang ekspresyon. Kung ganito, tiyak na gusto ni Jiang Minggayo na gipitin ang Huamei Biomedical. Mas lalo niyang kailangang magtimpi. Hindi na nakatiis si Qin Yimo at nagsabi, Team Leader Wang, naaapektuhan na ang normal na trabaho ng kumpanya sa ginagawa ninyo. Hindi ba't hindi ito angkop? Kumaway lang si Wang Zhongbiao, Miss Qin, mali ang tingin mo. Ginagawa ko ito para mas maging maayos ang operasyon ninyo sa hinaharap. Ilang araw lang naman ng pagsusuri to. Hindi naman makakaapekto ng malaki. Pagkatapos, tumingin siya kay Su Qingmei. President Su, may dahong pao ba kayo rito? Wala, gusto kong uminom ng dahong pao ngayon. Ganito na lang, kapag nainom ko na iyon, aalis na kami. Sandali lang. Agad na tinawag ni Su Qingmei si Shu Yan. President Su, ano yun? Tanong ni Shu Yan. Pumunta ka at bumili ng dahong pao. Opo, sinulyapan ni Shu Yan si Wang Zhongbiao at lumabas ng opisina. Gitling gitling gitling. Sa oras na iyon, dalawang itim na Audi ang huminto sa harap ng kumpanya. Bumaba mula rito sina Yang Luo, Luo Zhongyu, Ren Pinghui, Sun Boren, at Zhang Shukun. Pagkapasok nila sa lobby, nakita nilang palabas ng elevator si Shu Yan na nagmamadali. Assistant Shu, tawag ni Yang Luo. Assistant Yang, medyo nagulat si Shu Yan, hindi ba binigyan ka ng bakasyon ni President Su? Bakit ka nandito? Sasunduan ko siya, sagot ni Yang Luo. Mukhang nagmamadali ka, saan ka pupunta? Bibili ng dahong pao. Ha, may bisita ba si President Su? May bahid ng pagkabahala sa mukha ni Shu Yan. Meron, pero espesyal ang bisitang yun. Maghapon ng gulo sa kumpanya, sobrang inis na si President Su. Kumunot ang noo ni Yang Luo, anong nangyari? Ikinwento ni Shu Yan ang lahat. Pagkarinig nito, nauna nang magsalita si Ren Pinghui. Anong kalokohan niyang ginagawa ni Wang Zhongbiao? Sobrang bakante ba siya at dito pa nambubulabog? Tinukso siya ni Luo Zhongyu. Old Ren, problema mo to. Ganyan ba ang disiplina sa mga tauhan mo, pati ba naman dito nag-iistorbo? Namula agad ang mukha ni Ren Pinghui.